Radyo Pilipinas, radyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Yes, mga kalamayang adlaw ko natong tanan. Sorry. Giubugi ko no. Oh, mayong adlaw ka natong tanan. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanog. Tambayan sa Radyo Pilipinas. Dinhi sa inyohang bagong Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ay, mali din. Publiko. Anyways, mga igala, no? Uban-uban usap kita, no? Happy New Year sa tanan de ay, no? Happy New Year, no? Although January 6 na karon, mga katambay. No? Kung matingalam mo, no? Nakakuan ko. Lisod mo kay na ay mic ba na masing matalsikan sa kong laway, mga igala. Although, okay, ilong wala magay nagakuan. Pero, anyways, mga igala, karong hapunan na ito ang hisgutan, no? Balikan na itong hisgot, mga igala, no? Since ko na karon mga igala, no? January na, o karong adlaw man nata to, gisugdan na ang pagkuan, no?
pagprinta sa mga balota, no, alang sa 2025 midterm elections mga higala, no? So anyways mga higala, atong balikan mga higala, no, ang nahimong voters education mga higala, no, sa atong COMELEC Region 11 mga higala. Kung asa ilahang gipasabot ito, no, para sa mga media, pero ako ni siyang i-relay sa inyo ha, no. Balik-balik ko na to nag-relay sa inyo ha, no, kining gihatag sa ato sa COMELEC 11 mail para masabtan nato, no, usay dapat angan nato masayran mga higala karong 2025 katong mga kandidato kabalo naman mo kinsa inyong iboto, no, pero unsa ay mga angay buhaton, no, karong May 12 midterm elections mga higala. Anyways mga higala, ato ang balikan, no, ang nahimong lecture ni Attorney Gay Innumerables mga higala, ang Assistant Regional Election Director, no, sa COMELEC 11. Paminawan na to. Voter education muna tayo before the ACM demo. Okay. So, anong topics natin? Of course, yung 2025 statistics, positions to be voted for, important dates, who can vote, steps in voting. Now, steps in voting. Kasi, ngayon, maraming features ng ACM na bago. But the steps in voting, same pa rin. Okay? Now, ACM demonstration later on, the ACM and its salient features, ACM major components and peripherals, the ballot, ACM functions and operations, distribution of election returns and voting experience. Later on, kita sa likod, di lang sa tamo apil-apil sa voting experience, ha? Kasi naman sa to ang makina, we can do it all the time. Atong unahon yun, kaning members of the media so that they can spread the message. No? Okay. Now, national and local election statistics. Entire Philippines, we have 68 million. Ito na, kadami ng registered voters natin. 68,697,596. And we have a number of voting centers, yun yung mga schools, 37,525. Now, etong established precincts, yung precincts yung when we have yung paggrupo-grupo namin sa mga botante, yun per precinct yun. Pero i-cluster na mo na mag-total siya into 1,000. Why? Kasi limitado lang yung number of machines natin. So na-cluster siya into 1,000 voters per clustered precinct. So medyo ka ng 1,000, daghan gid na. But in 2010, hinay-hinay pa ganitong makina before, na okay naman siya, although niabot dito ang uban abot to 12 midnight. But karon faster ang ato ang machine and hopefully we will be able to finish it. Di po tamabtan og pagkaugma, no? So mahuman ta right after 7 o'clock closing sa voting, siguro a few hours after that, barring any kanang mga glitches sa ato ang machines and sa transmission. Now, sa form, i-appeal na lang po namo, kasi appeal man sa mga slides, i-appeal na lang po namo. Pero do not ask us about BARM elections, ha? Wala gid mi kay balo. Ito lang yung statistics nila. Okay? Ito yung provinces who will participate in the BARM parliamentary elections. Ayan sila. And then, ito yung Region 11 statistics natin. For the entire Region 11, Davao Region, we have 3,388,943 registered voters. This is based on the last October 14 ERB hearing. Okay? Ang Davao City, ako yung verify kung tama ba ng 1,007,630 kasi baka nagkamali kami ba? So tama. So everything tama talaga yan lahat. Okay? So we have entire region 3,388,000 voters. Ang cluster precincts nato, entire region, umabot ng 4,189. So meron tayo yung 4,189 na machines to be deployed entire region 11. Ito yung positions to be voted for. Of course, we know this, 12 senators, isang party list sa local, congressman per district,
provincial governor, provincial vice governor, mayor, vice mayor, and then sa BARM, regional parliamentary political party and parliamentary district representative. Dalawa lang. So in BARM, dalawang balota. Isa yung sa NLE at isa sa BARM elections, of which dalawang positions ang i-vote. Important dates. Ito yon, election period, January 12. Mag-start na election period. Pag mag-start ng election period, of course, anong mangyayari pag mag-start ng election period? Mag-start na ang gun ban. Oo. And yung gun ban talaga, maraming umiiyak dyan. Kasi, may talaga yan siya, imprisonment. 1 to 6 years, okay, without probation. Maraming umiiyak dyan kasi may imprisonment talaga. Okay? And then, campaign period for national positions, Feb 12 until May 10. May 11, pahulay naman na, no? So, May 10 lang takuto for the campaigning. Campaign period for local positions, March 28 to May 10. Voting by overseas voters, April 13 to May 12. And then, local absentee voters. Ang local absentee voters, for the local media, you can apply. So that, by election day, full force na mo sa mga presinto if you want to serve. Okay? Para dili na mo maghuna-huna nga, ay, sa ako, magboto sa ako. Kasi, later on, we will know kung usang oras magsugod ang botohan. Meron tayong early voting hours, pero hindi tayo kasali doon. Okay? Meron tayong early voting hours. We will start at 5, pero ang kasali doon, senior citizens, yung PWD. So might as well, para dili mo ma-erase. Kunyari, Davao mo na narehistro, pero ma-assign mo somewhere in the province. So might as well, you apply for local absentee. And then we will also do the final testing and sealing of the ACM. May 2 to 7. This we always do every elections when we start with the machines. Okay? And election day, of course, May 12. And last day to file sauces, June 11. 30 days after elections. Ito na yung sinasabi ko. Ang voting hours, regular voting hours is 7 o'clock. 7 o'clock until 7 p.m. 7 a.m. until 7 p.m. But we will open the voting centers at 5 o'clock to cater to persons with disabilities, senior citizens, including their assistors, if any, and pregnant voters. Now, yung assistors naman ng mga senior citizens or persons with disability, pwede sila makaboto dito sa presinto, provided na butante sila dito na presinto. If not, di talaga sila makaboto. Okay? And 5 a.m. also to 5 p.m. voting in priority polling places. Now, priority polling places, I do not know sa Davao City, nag-ano man mo og PPP, no? Priority polling places. It's just another classroom intended para sa katong mga nasa priority, like persons with disability, senior citizens na ayaw nila doon sa 5 a.m. kasi maaga masyado, mo pa na ilang pag-start og tulog, no? So, mga ana. And then, 7 a.m., of course, are for regular voters. 7 a.m. until 7 p.m. Ang 7 a.m. to 3 p.m., yung persons deprived of liberty, yung PDL natin, sa kanang detention centers. Who may vote? Of course, all registered voters. Now, meron kaming dalawang kinds of list of voters. Yung tinatawag namin EDCVL, yung Election Day Voters List, and PCVL, yung Posted Voters List. Now, these two lists, may picture na siya, colored pa. Unlike before, na ang PCVL namo, dinhilang na namo ginaprint, ang EDCVL dito sa Manila because of the picture. Now, everything will be printed there, padala sa mua with picture. And they say it's colored. So, makita na gyud ang dagway. Kaya para daw,
pagdikit ana, no, pagdikit sa mga pultahan sa presinto, dili na lisod pangitaw ng pangalan. Sa naong ka lang hinudaan, makaila na ka. Oh, kita na imuhang face. So, to mga igal, ang unang parte sa nahimong voters education lecture ni attorney mga igal, attorney Gay Innumerables mga igal, ang Assistant Regional Election Director mga igala sa COMELEC Region 11. Anyways, mga igala, sa itong pagbalik, padayon nato ning hisgutan mga igala, ang kining voters education mga igala, sa COMELEC 11, yung human lang sa mga importanteng painomdom ning atong sigianan. Yes mga igala, balik na din sa itong panaguban sa itong tambayan sa Radyo Pilipinas, din sa itong bagong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Anyways, mga katambayan, hindi ka na po mukha cringy mong kay ko. Hindi ka muna. Joke lang. Anyways, mga katambayan, padayon niya pa itong inahisgutan, ang ginabuhat na, katong gibuhat last time na voters education, sa itong COMELEC Region 11 mga igala. Aron nga mas makabalta kung unsa ang angay nato masayran og mahibaw-an mga igala. Especially hapit na kaduol na ang May 12 nga mga igala national and local elections sa plataporma kabalo naman mo so ang pagkuan na pero naman ko ti makabaguhan kay na natoy bagong counting machine automated counting machine kaning ACM. So nindot po ning ato po ning ma-familiarize po although na po nakuha na nato na last time mga igala tapos na po tong niabot po diri si COMELEC Chair Attorney George Garcia George Garcia lagi para sa dito sa DRADS naghimo siya og kanang demo dito so ay mong kabala ka kay padayon man ang so naman na mo dayo ang COMELEC sa inyo mga lugar especially sa mga probinsya para i-demo sa inyo ang saan paggamit sa bagong ACM. Anyways, may gala padayon natong paminaw si Attorney Gay Innumerables may gala alang sa lahi nga bahin sa toang voters education. Paminaw na to. Ay wait. Okay, the voter's name was ordered. Okay, ito yung sa EDCBL unless their names are manually crossed out. Now, not all in the EDCBL in election day computerized voters list ang makaboto if na-cross out siya. Kay excluded. May mga exclusion cases kasi tayo na somebody petitioned for that particular person to be excluded in the list of voters. Why? For whatever reasons, ipa-exclude siya. And then there's a court order na ipa-exclude siya. So, final naman namong list, i-crash out na lang siya, manual crossing out, okay? And then, the voter has applied for local absentee. Like you, if you want to apply for local absentee, hindi mo kataghan ng boto, Local absentee before elections, and on the day of the elections, crash out na inyong mga pangalan. And then, voter has been certified as an overseas voter. Kato mga overseas voter nato na natanggal na sa ato ang listahan. Tanggalo na to sa atong listahan because naana sila dito sa registry for overseas voters. Ito na yung procedure for voting. Okay? Of course, you go to the electoral board and you tell your name, your precinct number, and sequence number. Sequence number na hindi yung papel nga gihatag sa EB kasi bawal na yun yung maghatag ani o priority number. Bawal siya. So sequence number, yung number mo sa listahan. Okay? Kunyari, ako, Innumerables, na ako sa number 7. So, Ma'am, Gay Innumerables, okay? And then, number 7 sa precinct number, isulti ang precinct number. Kasi clustered precincts kasi tayo. So, might as well tell your precinct number para dili na tanang presinto ukbon. Dili na tanang presinto na folder ukabon. Okay? Now, this one. Kailangan ba ang ID? Daghan kayong mangutana if identification card is needed when you vote. No.
there's no requirement for ID. Okay? Ang requirement for ID is if somebody objects as to your identity. Oo. Kaya kailangan ng identification on your part para mapakita na ikaw gidna. Okay? But generally, when you vote, walay voter's ID na kailangan, walay government ID na kailangan because that is not required under the law. And then, of course, titingnan ng EB kung iyong pangalan ay nasa EDCDL. Okay? Kung wala, marka din ng indelible ink. Kung wala yung indelible ink, ang inyong mga kamot, so, of course, meaning to say, wala pa mo nakaboto. And, ipakita sa iyo ng EB chairperson na maayos at malinis ang balota. So, maayos at malinis ang balota. Walay markings whatsoever. Tagaan kag ballot secrecy folder and marking pens. And then, of course, pumunta sa voting area, katong mga chairs, just like this. And then, mag-shade. Now, as to shading, we urge everyone to fully shade the circle. And then, use also the pen na di-provide sa COMELEC. Kasi yun ang mas maganda ang basa ng makina. Okay? Now, suriin ang iyong resibo at ihulog ito sa natakdang lagayan. Okay? Now, what is yung resibo na sinasabi natin? Ito yung VVPAT, yung Voter Verified Paper Audit Trail. Okay? Later on, you will see. Ang VVPAT natin is a feature, mga 2 elections ago, nag-start na siya. Meron tayong VVPAT, nakita niyo yung resibo. But for now, it's different. Kasi ma-verify na siya at the end, at the closing of the polls, ma-verify na siya isa-isa ang atuang VVPAT. So, ang number of ballots should be equal to the number of resibo. Kasi later on, i-match na siya because ang kada resibo ipabasa pa man sa machine for review, for transparency. Para makita na daan, na clustered precinct, makita na daan ang results. Ang number of votes, okay, na nakuha sa mga kandidato. Makita po dito, of course, kay later on, naaman siya review as to the ballots, kung kinsa ang nag-abstain, kanang walay gi-shadan, basta makita ka nandito later on. And what is the purpose for that? For transparency. Kasi yun ang hinahanap ng tao before. And yun ang mga special features ng bagong ACM. Yung VVPAT review. Makita nyo later on, mag-review tayo, and then basahin ng makina. And then, of course, magpalagay ng indelible ink. So last sa voting process is of course yung indelible ink. Just to show na humana mo boto. Diba sa una, daghang kayong mag-post sa Facebook para sa bayan. Or para sa bayadyo. Diba? Ano no? O, pinaanagig ba? No? So, Ito yung overvoting and undervoting. So, there's no problem if mag-undervote mo or mag-abstain. Mean to say, wala mo'y i-shade, wala problema. Wag lang mag-overvote. Why? Because that particular position, dili siya basahon. Kaya di man mamili ang makina. Kung kinsa lay basahon, kaya di man siya mag-alphabetical. No? Kung sa 12 senators, 13, 14, 15 ang inyong i-shade, definitely, walay senators na i-count as your vote. Kasi maglagay siya doon sa resibo overvoting. Okay? Undervote, 12 ka senators, isa lang, 2, 3, 5, pwede siya. I-count na siya. Undervote ka. Wala ni mo gihurot ang 12 kay 5 lang ang imong feel. Di mo feel ang uban. Diba? So, pag mayor, isa lang ang botohan, tapos 2 imong gishade. Kaya, pinalang na po ni Sikuan. Siya, ay, kanang, namali maday ko, i-X na mo, asabot. Basahon gid na. Anything na matouch dito sa circle, basahon siya. Even if it's X. So, ang ginatawag na mo touch mode na gyud.
no? Kung imo nang namarkahan, marka na gyud na siya. Wala ingon na erase. Wala. Okay? What will happen to mag-overvote? Pag overvote, no. For that particular position, walay basahon. Oo. So, walay boto na makount pag overvoting. Undervoting, wala problema. Basahon siya, tanan. Oo. Okay? Ingatan ang iyong balota. Gumamit ng ballot secrecy folder. Huwag kunan ng litrato ang balota, voter's receipt, or ACM screen. Why? Kasi baka gamitin yan outside para sa bayad. Okay? O, hindi na yan para sa bayan, para sa bayad. Kasi it's no longer proof na nakaboto mo. Nakaboto mo for that particular kanang kandidato siguro. Ipakita man ninyo. The indelible ink mismo is a proof already na nakaboto na mo. Okay? Pero attorney, kanang may magbantay man attorney, no? Yes. Kaya hindi naman dyan kalikay, lalo sa mga provinces na mauna ang basis for the bayan. Oh, dili gyud pwede kasi that's election offense. Election offense talaga yan. Again, maghilak gyud ang mga tao ba sa election offense. Why? If it's proven in court, priso talaga siya. Wala na ba probation? Oh. 1 year to 6 years without probation. Pero attorney, how about yung mga artista, no? In the past na yung mga artista na sige mag-post ba? Bawal yun. Sila ang balota. Bawal mag-post kasi makita man dito kung kisa ilang gibutuhan. Pero katong wala, baski wala pa yung nakapanbawal gihapon. Wala pa. Okay lang, wala pa, no? Pero ano ka mag-show-show? Kanina lang, ang proof ba? Resibo mo na. Nga nakaboto. Kamot na lang. Or mapapicture ka sa gawas. Basta dili maigo ang balota. Wala problema. Kasi atong mga watchers, they're not really prohibited from using their camera. Ang mga watchers. Kasi the very reason why watchers are allowed to use cameras during the voting, kasi para makakuha sila o kanang pictures or video nga naay focus na nahitabo din ha inside the voting center. Pero ang ato ang mga botante, definitely they cannot use camera. Ang ato ang rabang mga iPhone pertinang kuana kanang grabe na ka, very clear na gyud. Even the smallest details, smallest na fonts makuha gid niya. So bawal gid siya. And unsay penalty, that is an election offense. 1 year to 6 years without probation. Attorney, I may ask regarding sa mga voters, is it and highly encouraged nga magdala og handwritten list from the candidates pag adto sa presinto? Yes, they can bring their own list. Oo. Bawal ang sample ballot. Bawal ang sample ballot. Kasi ang sample ballot is, bawal naman na siya on election day kasi that's part of campaigning. Oo. Sa una, nakita na ko niya sa una, based on experience, when I was in Davao del Norte, pero barangay yun. Ang gihimo sa mga kandidato, wala tuoy bata, kasi bata man na ilang subuon, diba? Kaya para dili madakop. Bata, ang gihimo nila, gilabay nila ang ilang mga sample ballots. Oo, gilabay nila. Ano ba? Kaning paraan lang ba, no? Paraan lang, para lang yun makapangampanya on election day ba? So yun, bawal yun. Kasi no campaigning on the day of the elections. And again, what's the penalty? Election offense. 1 to 6 years without probation. Ayan, wag ipagbili ang boto. Sana. Pero kung makadungog ta, tag 1.5 or tag 10,000 per household, gosh, naghanap kwartaan nila, uy. Advance na attorney. Advance na. Last barangay elections, maka-remember din ko ang GCash. Walay GCash transfer. Murag pila to on the day of the elections ba or 2 days before elections walay GCash transfer. Kasi ang ang bayaran daw karon digital na. Siguro 1 month prior sa elections, binayaran na no. Pero boto mo sa inyong konsensya. O man sila kay balo kung kinsa inyong gibutuhan, di ba? So mao to mga higala no, ang ato ang nahimong voters education no, kauban si Attorney Gay Innumerables mga higala no. Actually last time to sa gipahigayon na voters education no, kauban ang mga sakop
sa media mga katambayan. So anyways, Michael, daghan pa gyapon magbuhat dira sa inyong voters education, no. So with regards na sa katong sa election lang manang sa COMELEC, Michael, but in terms of kabalo ko daghan na decided na mo kung kinsa inyong butuhan, no. O ang uban undecided pa, no. Daghang mga forums nga ibuhaton ana, no, para nga mas makabalo mo and you have the sound judgment, no, kung kinsa inyong angay butuhan, no, karong umaabot na May 12 elections, no. So hopefully kung kinsa man mo daog, may the best candidates win, no, and we should always remember, no, nga katong gibutuhan nato, no, nga dito siya congressman lang si mga supporter, di siya mayor lang si mga supporter, kundi mayor or congressman na siya alang sa tanan, no, or senador na siya alang sa tanan, di lang siyang supporter, no. So dapat mo po na i-confront sa itong mga elected officials, no, di lang kay pili-pilion lang, char. Anyways, mga igala, tayo kong oras ang sunod na usab, mga igala, no, dinhi sa tuang tulumanog tambayan sa Radyo Pilipinas, no, dinhi sa inyuhang sibiyaan ng bagong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Anyways, mga igala, sunod na usab, salamat o mayong adlaw, musunod na ang Balitang Pambansa.